Opisyal nang sinimulan kahapon ang Manila Bay Rehabilitation kalinsabay ng pag-i-issue ng Notice of Violation sa mga establishmento sa paligid ng Manila Bay. Narito ang ulat ni Mon Hocson. Libo-libong volunteers ang nakiisa sa isinagawang Solidarity Walk upang suportahan ang paglulunsad ng Manila Bay Rehabilitation kahapon. Pinangunahan ito ng Department of Environment and Natural Resources at ng iba't ibang government at non-governmental organizations. Matapos ang maigsing programa, naglinis sa tabi ng dagat ang mga tauhan ng MMDA. Tinanggal ang ilang mga putik at ibang basura sa Manila Bay. Matapos nito, agad na pinuntahan ng DENR ang ilang establishmento na sinasabing nakakitaan ng paglabag upang isyuhan ng cease and desist order. Kabilang sa nabigyan nito ay ang Aristocrat Restaurant, Gloria Marie's Shark's Fin Restaurant at One Esplanade. Ayon sa DENR, kailangang ayusin ng mga naturang establishmento ang kanilang water treatment facility. Maari pa rin silang makapag-operate, subalit pinutulan ng water source para immediately wala na ho silang chance na makapag-pollute sa ating Manila Bay. bukod dito, mayroon ring 6 na establishmento ang nabigyan ng notice of violation dahil sa water pollution. Kabilang dito ang Aliw Inn Hotel, SM Corporate Center, SM Prime Holdings MOA Complex, Lola Taba, Lolo Pato Restaurant, SM Prime Holdings Ferry Terminal at SMDC Residences sa Pasay. Ayon sa Laguna Lake Development Authority, ito ay babala pa lamang at maaring mauwi sa full closure kung hindi sila susunod sa batas. Pupulungin naman ng MMDA at DNR ang mga LGU ngayong linggo upang pag-usapan kung paano malilinis ang mga estero na nagpapadumi sa Manila Bay. Nilinaw naman ng DNR na walang timetable para sa Manila Bay Rehabilitation dahil sa iba't ibang aspetong pangkalikasan na kailangang matugunan. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Manila.